Hello po sa mga ka-coin fanatics natin dyan. Welcome again to my YouTube channel. Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang mag-like and mag-subscribe. At pakipindot na din po yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa mga susunod na videos po natin. So guys, yung nakikita po ninyo ngayon ay isa po sa mga request ng mga ka-coin fanatics natin, no, sa ating Facebook page na yung BSP. Yan, na 5 piso. Okay? So, dalawa po yan. Isang 2017 saka 2011. Yan. Kasi, yan na daw po yung dalawang klase ng BSP 5 piso na halos wala na po siya sa sirkulasyon. Okay? So, mahirap na pong hanapin. Yan. Okay? So, itatopic po natin kung ano po yung pinagkaibang nilang dalawa at bakit po rare sila. Yan. Pagdating sa mga technical description ng coins, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung pinagkaiba ng 2011 saka 2017 kahit na pareho silang reverse 3. Yan. Okay ba? Parehong reverse 3 yan. Iisa lang ang configuration ng reverse 3 pero may pinagkaiba sila. Okay? So, yun ang ituturo ko po sa inyo kung ano po yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? So, ito po si 2011. Yan. And ito naman po si 2017. Okay? So kung titingnan nyo sa screen ninyo, halos parang walang pinagkaiba, di ba? Yan. So meron po. Okay? So meron pong pinagkaiba yan. Sa metallic type na lang po, magkaiba na po sila. Okay? Sa tonality ng metal niya na ginamit, magkaiba na po yan. Tingnan nyo po maigi. Yan. Itong si 2017. Ito si 2011. Okay? Tingnan nyo po maigi yung pinagkaiba nilang dalawa. Yan. So, sana po malinaw po yung screen po ninyo. Yan. Zoom po natin. Yan po. Kung nakikita po ninyo sa screen ninyo, si 2017 po ay, yan, makikita nyo na po. Mas maputla ang kulay nung tonality niya. Okay? So, kita po ninyo. Pareho pong nickel brass yan, mga coin fanatics. Pero tingnan nyo ang visibility ng tonality nilang dalawa. Okay? Compare nyo kay 2011. Si 2011 mas mapula. Yan po. Mas mapula ang kulay ng 2011 compare nyo kay 2017. Yan po, kitang-kita nyo naman po, di ba? Yan. So, yan po ang pinagkaiba nilang dalawa. Okay? So, mag-recap po tayo. Okay? So, si BSP 5 piso, ginawa po siya for 1995 to 2017. So, ayun po yung tinatawag na duration or yung range ng usage niya or yung pagkakagawa niya. Yan. Okay? So, 5 piso po yan. Okay? Nickel brass ang configuration. Ang weight po niyan 7.7 grams base kay Numista. Okay? And the thickness niya is 1.87 millimeter. Teka. Mukhang dun pa lang sa 1.87 millimeter, hindi na ako convinced, di ba? So, tingnan natin. Okay? Sige, tingnan natin, ha. Tignan nyo po ang thickness na itong dalawa.
Si 2011, nasa kanan ko. Si 27 yun na nasa kaliwa. Ayan. I-zoom natin, mga coin fanatics. Pareho ba? Parang, 'di ba? Parang pareho. Pag tiningnan mo visually, parang pareho. Bakit may parang? Kasi ang hirap natin i-configure kung bakit may parang, 'di ba? So, check po natin. Kuha tayo ng caliper. Okay? Unahin natin sa 2017. Ilan po? Base kay Numista, ang sabi niya is 1.87. So, nearest sa millimeter standard natin is meron tayong range of error na 0.01. So, kung makikita po ninyo, ito po ang 1 mm. Okay? So, pag tinignan nyo siya, 1 point, tama, almost 1.87. Okay? Kasi ang sunod dun sa variance niya, pagdating based sa electronic na mga caliper, is lalabas yan 1.87. Okay? So, sige, consider natin 1.87 sa 2017. Si 2011, tignan natin. Tingnan natin sa 2011. Kita nyo po. Ito yung 1 mm less than 1.5 siya. Ibig sabihin, nasa 1.4 lang to. Kita nyo naman, di ba? Ayan. Kita nyo naman siya. Ibig sabihin, mas manipis tong si 2011. Okay? So, bakit ganun? So, akala ko ba, di ba, pareho? Or sinasabi natin pareho? Kasi, based sa record ni Numista, is nakalagay na 1.87. Compare mo dun sa 2011, medyo may pagkakaiba na. Yan. So, guys, hindi pa dun nagtatapos yung pinagkaiba nilang dalawa. Yun. So, sabi ko nga kanina, pareho silang reverse tree. Okay? So, ano yung pinagkaiba nila pagdating dun sa reverse side na tinatawag? So, kunin natin mga coin fanatics. So, check muna natin tong si 2017. Yan. So, tingnan natin yung die configuration niya ng reverse tree. So, meron siyang wide na broad letters and meron siyang thick na inner circle. Meron siyang wide na cogwheel and large na cogwheel teeth and long sun rays. And meron siyang 1993 na malaki. Okay? So, large configuration yung text niya. Okay? So, ito si 2017. Yan. So, lagay muna natin si 2017. Kunin natin si 2011. Yan po. No, sa 2011, ganun din. Meron siyang large script, pero kaduda-duda ang pagkaka-large script niya. Okay? Doon pa lang sa termination ng text na NG, magkaiba na. Tapos meron din siyang tick na inner circle and meron din siyang cogwheel na high teeth na cogwheel. Okay? Then meron din siyang long sun rays and yung 1993 niya malaki din. Okay? Pero base kay Numista sa kay BSP,
Yung configuration ng die 3, okay, so meron niyang tinatawag na 11:12:17. Okay, sa 2009 yun na configuration. Pero based dun sa kanilang configuration ng reverse die ay iisa lang. So bakit ganun? Diba? Kaya marami nagtatanong bakit magkaiba. So kunin natin sa 2017. Pagdikitin natin nila. Tingnan natin. Yan. Tapat natin yung mga letra nila. Okay? Ayan. Zoom pa po natin. Okay? So, check nyo yung letter A nito saka yung letter A ni 2011. Guys, tingnan nyo yung tonality netong dalawa. Magkaiba, diba? So, doon pa lang sa tonality. Pero balik tayo dito sa sa script. Kung titingnan nyo yung NG na may itong malaki, yung size na itong NG, tapos yung NG neto, and yung tinatawag na gap dito sa ilalim nila, mas malapit nun kay 2017 compare mo kay 2011. Okay? Yan. So, kuha nyo po mga coin fanatics. Then, tignan natin sa cogwheel. Tignan natin sa cogwheel. Tignan nyo maigi yung cogwheel ng 2017. Sa 2017, broad yung termination ng cogwheel teeth niya. Okay? Compare mo dito na may pagka-shallow siya. Saka hindi siya ganun ka sharp yung detail. Compare mo rito kay 2017 na sharp yung detail niya. Okay? Pero tignan nyo yung termination ng sun rays. Ayan. Mas halos dumikit yung sun rays niya doon sa cogwheel. Compare nyo rito kay 2011. Yan. And then, tingnan natin yung 1993 termination. Ayan. So, kay 2011, mas malapad at mas malalaki na 1993 niya. Compare nyo kay 2017 na mas dikit-dikit siya. Okay? Pero kung titingnan nyo visually, mga ka-coin fanatics, yan, parang halos may pagka-similarity. Pero pag tinapat mo tong number 1, tapat natin tong number 1 dun sa, yan, makikita nyo yung scallop, itong naka-curve na lines. Ayan po yung tatawag na scallop. I-terminate natin yung direction ng dalawang number 1. Kita nyo po rito yung 3. Halos wala na, di ba? Kahit ganyan na yan, kahit na i-center natin siya, ayan. Ayan. So, hindi nyo rin siya masacenter. Kasi, malapad po talaga yung termination ng 1993 ng 2011 compare mo kay 2017. Diba mga coin fanatics? Yan. So, yan po yung pinagkaiba ng dalawang coin na yan. Okay? So, si 2017, halos wala na rin po siyang circulation record ng percentage niya. Although, makikita pa rin yan kay Numista na meron po siyang 1.7% na circulation. So, 1.7%, okay, yung circulation neto 2017. Okay? So, si 2011, 0.7% na lang siya sa circulation. Ibig sabihin, si 2011 po, yung halos wala nang makita.
Okay, so hindi nyo na siya madalas makita, mga coin fanatics, sa 2011. Compare nyo kay 2017. Although, ito pong dalawang to, ang magbibigay na po ng presyo niyan ay kayo na. Depende nga po dun sa need nung collector or nung buyer po ninyo ng coin. Yan. So let's say, ay, ang ganda ng 2017 mo. Pwede ko bang bilhin? Yan. So depende po sa inyo kung magkano po yung magiging trade ninyo para sa presyo ng 2017 or ng 2011. Yan. Kasi sa ngayon po, ang bentahan po ng mga ganito po sa collections, sa mga collector po natin, kung hindi po ako nagkakamali, si 2001 nasa 170 pesos. Yan. Siya po yung pinakamataas na pagdating dun sa sa presyuhan ng BSP 5 piso na reverse 1. Kasi halos wala na rin po yan, 19%. Madami-dami pa, pero mahirap po hanapin kasi yung reverse 1 ni 2001. Okay? So, yun po mga coin fanatics. Sana po nabigyan ko po ng linaw yung isa sa mga coin fanatics natin na i-topic natin itong 2011 saka 2017 na BSP 5 piso. Okay? Sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo. Marami po kayo matututunan dito sa The Coin Digger Mr. E. Saka nga po pala dun sa mga hindi pa po sumasali po dun sa GCash challenge natin. Okay? Yung last content natin. Yan. So sali po kayo. Dalawa pa lang po yung nakakakuha ng tamang sagot. Yan. So, kailangan ko pa po ng 3 para pwede ko nang i-raffle yung 5 na yon. Okay? So, sali po kayo. Sayang naman din po yun. Maliit na halaga pero katuwaan lang naman din. Okay? Pero susunod yun, lalakayan na po natin. Yan. Okay? So, salamat po mga coin fanatics. So, ulitin po.